dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na araw, ang mga kababayan nating nang binihag ng rebeldeng Houthi ay pinalaya na rin, dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po.